Opo. Huli na lang po, attorney, sa ibang topic lang po, no? May kasamahan po kayo sa PDP Laban Legal Council at ang kasalukuyan pong Region 11 Council President, si Attorney Israelito Torion, sa kanyang post kahapon ata, may pinalutang po na Sara Baste sa 2028. Ano po ang masasabi niyo rito, Attorney? Lahat kami, kasama kayo, no? May kanya-kanya tayong mga spekulasyon, may kanya-kanya tayong let's say partnership o team up na paborito. Pero at the end of the day, desisyon 'yan ni Vice President Sara Duterte kung sino yung kanyang magiging vice. At sabi nga niya sa interview sa inyo na meron na siyang napili, inaantay niya na lang ang sagot ng kanyang napili. So, kung merong paborito si Attorney Torrio na maging Vice Presidente ni VP Sara at yun ay ang kanyang kapatid si Mayor Baste Duterte, very qualified si Mayor Baste Duterte because he is a local chief executive. He's the mayor of Davao na well-managed. So kung sa tingin ni VP Sara, gusto niyang kapareha si Mayor Baste, that is very welcome. But again, there are those saying na gusto rin nila si Senator Rodante Marcoleta dahil sa ibang lugar naman nanggagaling. Yung iba naman sinasabi gusto nila si Senator Bongo dahil isa na siyang senador at #1 senator. At meron rin no, na nagsasabi na si Senator Robin Hood Padilla ang gusto nila kasi taga-norte, gaya ni Senator Rodante Marcoleta at pinagkakatiwalaan si Senator Robin ni Vice Presidente Sara. Silang, sila, yung mga sinabi kong pangalan, sa tingin ko alam na nila kung sino yung kinausap ni Vice Presidente Duterte. Bakit ko nasabi yon? Kasi kung yung iba sa kanila hindi kinausap ni Vice Presidente at walang offer to be Vice President, alam niya yon. Alam yun ni Senator Bongo, alam yun ni Senator Marcoleta, ni Senator Padilla at ni Mayor Baste. But what I can say, no, sa mga pangalan na sinabi ko, whatever happens to the impeachment proceeding against VP Sara, ang oposisyon, yung oposisyon kung saan pinamumunuan ngayon ni VP Sara, hindi tayo mawawalan ng pambato sa 2028 election. Kasi any one of them, VP Sara, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Robin Hood Padilla, at Mayor Baste Duterte can also become a president candidate for the opposition. So, yung ginagawa ng mga kalaban ni VP Sara na ipa-impeach siya, at worst case scenario, hindi yan matitigil yung pakikibaka natin sa pag-impeach kay VP Sara because our belief sa leadership ni VP Sara is transferable kung kanino niya ito ililipat. Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa that the Vice President will survive the impeachment and even at the worst scenario, ang laban natin ay magpapatuloy. Opo. Huli na lang po, attorney, sa ibang topic lang po, no? May kasamahan po kayo sa PDP Laban Legal Council at ang kasalukuyan pong Region 11 Council President, si Attorney Israelito Torion, sa kanyang post kahapon ata, may pinalutang po na Sara Baste sa 2028. Ano po ang masasabi niyo rito, attorney? Lahat kami, kasama kayo, no? May kanya-kanya tayong mga spekulasyon, may kanya-kanya tayong
let's say, partnership o team up na paborito. Pero at the end of the day, desisyon yan ni Vice President Sara Duterte kung sino yung kanyang magiging vice. At sabi nga niya sa interview sa inyo na meron na siyang napili, inaantay niya na lang ang sagot ng kanyang napili. So, kung merong paborito si Attorney Torrio na maging Vice Presidente ni VP Sara at yun ay ang kanyang kapatid si Mayor Baste Duterte, very qualified si Mayor Baste Duterte because he is a local chief executive. He's the mayor of Davao na well-managed. So kung sa tingin ni VP Sara, gusto niyang kapareha si Mayor Baste, that is very welcome. But again, there are those saying na gusto rin nila si Senator Rodante Marcoleta dahil sa ibang lugar naman nanggagaling. Yung iba naman sinasabi gusto nila si Senator Bongo dahil isa na siyang senador at number 1 senator. At meron rin na nagsasabi na si Senator Robin Hood Padilla ang gusto nila kasi taga-norte, gaya ni Senator Rodante Marcoleta at pinagkakatiwalaan si Senator Robin ni Vice Presidente Sara. Silang, sila, yung mga sinabi kong pangalan, sa tingin ko alam na nila kung sino yung kinausap ni Vice Presidente Duterte. Bakit ko nasabi yon? Kasi kung yung iba sa kanila hindi kinausap ni Vice Presidente at walang offer to be Vice President, alam niya yon. Alam yun ni Senator Bongo, alam yun ni Senator Marcoleta, ni Senator Padilla at ni Mayor Baste. But what I can say sa mga pangalan na sinabi ko, whatever happens to the impeachment proceeding against VP Sara, ang oposisyon, yung oposisyon kung saan pinamumunuan ngayon ni VP Sara, hindi tayo mawawalan ng pambato sa 2028 election. Kasi any one of them, VP Sara, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Robin Hood Padilla, at Mayor Baste Duterte can also become a president candidate for the opposition. So, yung ginagawa ng mga kalaban ni VP Sara na ipa-impeach siya, at worst case scenario, hindi yan matitigil yung pakikibaka natin sa pag-impeach kay VP Sara because our belief sa leadership ni VP Sara is transferable kung kanino niya ito ililipat. Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa that the Vice President will survive the impeachment and even at the worst scenario, ang laban natin ay magpapatuloy.